Ano-ano nga ba ang mga list of requirements na kailangan para makapag-apply dito sa Taiwan? So, for today's video, yun po ang ating pag-uusapan. Sana po ay tapusin nyo ang video ko para updated po kayo sa mga list of requirements na kailangan nyong ihanda bago kayo mag-apply papuntang Taiwan. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, i-press mo na ang notification button at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod ko pang gagawing mga video. Hi guys, good morning. This is Miss G in Taiwan again and welcome to my vlog. So for today's video, pag-uusapan nga po natin kung ano-ano ang mga requirements na kailangan sa pag-a-apply bilang factory worker dito sa Taiwan. So, ito po ang mga list of requirements. Iisa-isahin po natin yan. So, without further ado, umpisa na po natin. So, yun guys. Unang-unang requirements para makapag-apply as factory worker dito sa Taiwan ay ang ating mga passport. Ang passport po natin, pag nag-apply tayo, ay kailangan valid ng more than 2 years. Ang sumunod pong requirements ay diploma. Sa diploma, kung college grad, ay kailangan ng TOR. Kung college level ka naman, ay kailangan din ng TOR or any proof na ikaw ay nag-college. Kung meron po tayong mga NC1, NC2, or NC3, or other training certificates, pwede po natin ipasa yon. Pwede po yon, tinatanggap po nila. Ang pangatlong requirements ay national ID. Kung wala pa po kayong hard copy ng national ID nyo, pwede po ang digital ID. Yun po ay makukuha natin sa ating eGov app. So, mag-sign up po tayo doon. Provide lang po natin yung mga details na kailangan at magda-download na po natin doon ang ating digitized national ID. Ang pang-apat po na requirements ay PSA birth certificate. So, sa PSA birth certificate, kailangan po ay ang bago ngayon. Ito po, yung may QR code po. Kasi yung dati, di ba, barcode lang. Yung kailangan na po ngayon ay yung may QR code. Kung kayo po ay may anak, kung ilan pang anak nyo, kailangan nyo rin pong mag-submit ng kanilang original copy of birth certificate. Aside from birth certificate, hinahanap rin po nila ang LCR or the Local Civil Registry Birth Certificate. Ang LCR po ay makukuha sa kung saang municipality po kayo pinanganak. Ito po ang example. Po yan. Ayan, kailangan po verified siya. Ayan, ganito po ang itsura ng LCR. Ayan, ito pong sa akin, kasi sa Valenzuela ko pinanganak. Ayan, doon ko rin po siya kinuha. Bale, kung saan po kayo pinanganak na province or kung saang lugar po, doon din po kayo kukuha ng LCR or yung Local Civil Registry. Ang panglimang requirements po ay ang SSS details. For the SSS, kailangan po ang employment history, contribution history, at member details. I-provide din po natin yun. Bali, ang SSS, yung tatlong yun po ay makukuha po natin sa ating portal. Doon po natin, ipapaprint lang po natin siya din. Ang pang-anim na requirements po ay ang voter's ID or voter certificate. Voter certificate, ganito po ang itsura. Yan. Together with the receipt. And take note po, kailangan po ay original. Ito pong voter certification ay makukuha po natin kung saang municipality po tayo bumoboto. Doon din po tayo kukuha. Ito po kasing sa akin ay sa province ko pa kinuha, sa Sorsogon, noong 2022 pa. Ang pang-pitong requirements naman guys ay ang yellow card. Ito po ay nakukuha sa Bureau of Quarantine. Para makakuha ka po nito, ang yellow card po ay vaccination passport. Dito makikita ang mga vaccine details mo during the COVID. Kung ano-ano yung mga naging vaccine mo, ano yung naging booster mo. Dito po siya makikita sa yellow card. Para makakuha ng yellow card, parang ano rin po kasi ito parang passport. Kailangan mo rin magpa-appoint. At kung saang lugar ka naka-appoint, doon ka pupunta.
Yan. Ito po siya. So, ang kailangan po para makakuha ng yellow card ay passport. Ang pangwalong requirements naman po ay CENUMAR or Certificate of Non-Marriage. Kung saan po kayo kumukuha ng PSA, doon din po kayo makakakuha ng CENUMAR. Ang requirements para makakuha ay isang valid ID. Yun lamang po. CENUMAR po ang ipapasa kung ikaw ay single applicant. Pero, kung ikaw naman po ay kasal na, kailangan po natin magpasa ng marriage certificate. So, yun nga guys, ang pang-siyam na requirements naman natin ay ang NBI clearance. Ito po. Ang NBI clearance, kinukuha po ang original copy pag nag-apply ka. Tapos, kapag nag-apply po tayo, ay kailangan ang NBI clearance natin ay valid ng 6 months pataas. Kung less than 6 months, ay kailangan po natin kumuha ng panibagong NBI clearance. And finally, para sa pang-10 at pang-11 requirements, ito po ang e-reg or e-registration at ang PO certificate. Ito po ay makukuha sa Department of Migrant Workers or sa website ng DMW. So, yun na po lahat ng requirements na kailangan. So, tip ko lang, habang nag-a-apply po tayo, ay kumpletuhin na po natin ang mga requirements para pag na-select po tayo, mabilis po ang process natin. Sana po ay nakatulong ako sa mga kagaya ko na minsan ay nangarap makapagtrabaho dito sa Taiwan. Yun, kagaya po ng palagi kong sinasabi, palaging samahan ng panalangin at, syempre, patience. For the next video, pag-uusapan po natin ang tungkol sa exam. By the way guys, dapat ito yung itatopic ko ngayon. Kaso due to request na unahin ko yung mga list of requirements, kaya yun po ang ating video today. So for the next video, pag-uusapan po natin ang tungkol sa exam. Ano-ano nga ba ang ine-exam? Paano makapasa sa exam? At syempre, bibigyan ko rin kayo ng tip kung paano makapasa sa exam. So, yun. Abang-abang po. Thank you for watching. Bye-bye!